You know, mahabang biyahe tayo ngayon dahil pupunta tayo ngayon sa isang epic ride papuntang Benguet. So, ihandaan nyo na yung popcorn nyo dahil mahaba-habang padyakan to. Let's go! Right now, pupunta tayong kilometer zero para kitain yung mga kasama natin. Nandun si Joven. Ito yung nakilala ko na matagal na, noong pandemic pa. Siya yung nag-expose sa akin sa mga long distance ride. Sierra Madre, Cabiang Tunnel, at Laguna Loop. Maraming beses ko na rin doon nakasama. At si Rai, member ng Monton Cycling Club, tsaka ng Bigote TC. Niyaya ko para sumama dito sa epic ride na to. Bike check muna tayo. Ito si Kobe. Ito siyang cross country or tinatawag nating gravel bike. Pinalitan ko lang siya ng wheel pet para bumilis-bulis siya sa mga long distance cycling. Ito yung bike na gamit ko nung na-obtain ko yung Super Random Year status sa ODAC, wherein na-complete natin yung 200, 300, 400, and 600 kilometers bike ride. Yung pinaka gusto ko rito is yung upright position niya dahil maganda siya for long distance cycling. Sobrang hindi mangangalay yung likod mo, saka fit na fit talaga lalo na sa mga awanan. Ang bago lang dito versus sa last time na ginamit natin to is pinalitan natin yung group set from Shimano 105 na 34 teeth yung sa likod. Ngayon GRX complete set na siya. So pag sinalpakan to ng cross country na tires, pwede na rin to sa bakbakan sa gravel. Talagang fit na to sumali sa mga gravel tires. Right now, inaantay lang natin yung mga kasama natin. Dito tayo sa kilometer zero. So, yung meet up time namin is 10 o'clock pa naman. So, time check, it's 9:19. Alam nyo naman, kilala nyo naman ako. Sa mga lakad na ganito, sobrang excited ako. So, let's go! Time check, 10:04. Umalis kami mga 9:45. Pinulan na kaagad kami. Papunta na kami ngayong monumento. Go! 10:19. After 30 minutes, nandito na tayo sa monumento. Doon tayo. Papunta tayong Marcos Highway. Ay, MacArthur. Hop! Go! Okay. 10:41. Nandito na tayo sa Fatima, Valenzuela. Binabagal-bagalan lang namin kasi naantay namin yung isa namin kasama. So, imbis na antayin namin siya, sabi namin antayin namin siya dun sa Valenzuela People's Park. Mahirap kasi pag lumamig yung legs. Mahirap pumadyak. Time check 10:47 sa Valenzuela People's Park na. So, nandito na yung kasama namin. Si Joven. Nakita, time check. Sabit ako sa malalakas. Time check 11:19 yata. 11:19, 11:14. Kaya na muna siya. Time check 11:23. Nandito na ako sa Marilao. Sama na namin si Joven. Rentang lahat. Time check 11:33.
Saan tayo? Marilaw. Marilaw pa rin pala kami. Nasa 22.7 kilometers na yung tinakbo simula kilometer 0. I think nasa 50 kilometers yung arko ng Pampanga. Let's go! Time check, 12:06. Naka 30 kilometers kami. Nagpahinga muna kami sa McDonald's para kumain. Time check, 12:14. So, ang dalaan namin, 27. So, para makasave tayo ng energy, kailangan gumamit tayo ng drafting. Yung drafting, yung pagsunod sa harap nyo para mabawasan yung drag ng hangin sa inyo. Tapos, less power yung kailangan yung ipadjak. For example, ayan, kung nasa harapan ko, yan, dapat ganyan kadikit para makapag-save tayo ng energy. Yan. Yan, drafting. Let's go! Time check. 1 o'clock. 47 kilometers lang. Malapit na kami sa Alto ng Pampanga. Ulan na naman kami. Ulan na naman kami. Alto ng Pampanga. Ito na. Let's go. Nandito kami, right? Yan, kaya pa. Let's go! Time check, 2:15 AM. Nasa 70 kilometers na kami. Papasok na kami na ngayon ng San Fernando, Pampanga. Alright, let's go! So, dito kami ngayon sa San Fernando. Nakatapos lang namin mag-breakfast sa Bakso. Ako muna yung trangko dahil ako yung iilaw. Okay, let's go. Time check, 3:39 AM. Dito pa rin kami sa Angeles. Ganda ng daan. Solid. 30 ang bigaya. Time check, 3:55 AM. Nasa Angeles City namin. So, right now, pacing lang kami. 25 kph. Wow. Tik na ako dun.
Ay, kakaliwa yata. Kakaliwa, no? O, diretso. Diretso? Oo. Diretso, di ba? Yun. Layover tayo. Shit. Sakit. Ganda. Time check 4 AM. Angeles City pa rin. Ganda. Margin again. Go! So nasa Mabalacat City na tayo. Tamang 20-25 lang. Kasi right now wala pa kami sa kalahati. Nasa 88 kilometers pa lang kami. Pero nag-uubos na kami. Dapat chill lang, chill. Yun yung sekreto sa endurance cycling. Kailangan patient ka lang. Hindi porket patag, malawag kali, hataw na. Kailangan marunong ka magtipid ng lakas. Ang nasusustain mo dapat and consistent. Yun. Let's go. So, on this ride, share ko lang na wala akong power meter. So, kung wala kang power meter, yung other way to measure yung power mo o kung masusustain mo yung power mo is through heart rate. Ngayon, dapat alam mo yung heart rate zone levels mo. Dapat lagi ka lang sa zone 2 para tumagal ka. Ako yung max heart rate ko is 188. Ang max zone 2 ko rate is 148. So, if yung heart rate ko is below that, kaya kong mag-sustain or yun yung endurance level ko. Let's go! Dito na tayo sa Mabalacat, Pampanga. Nga lang, nagkaroon na aberya. Flat na naman si Jordan. Pero ganun talaga yun, part ng journey yun. So, kailangan lang, nag-ride ka. Para magpatuloy. Tapos, mahalaga matapos. Lang yun. Kaya, pag mabiyahe, dapat sa grupo. Is lang yan. Time check. 5:11 AM. Nasa loob pa rin kami na Mabalacat. Kakaalis-alis lang namin. Kasi katatapos lang ni Joven na i-fix yung flat tire niya. Medyo behind schedule na kami. Pero ang problema namin ngayon, kanina pa ulan ng ulan. Basang-basa na naman kami.
Ay, hindi na gumaling-galing yung sipon ko. Baka magsawa na magreseta sa akin yung doktor ko. Shout out kay Dr. Cheche. So, ayan na nga guys. After ma-fix for the third time. For the fourth time. For the fourth time. Nag-vlog na naman. Okay lang yun. Part-time journey yun talaga. Wala tayong magagawa dun. Yung lesson lang na matuturo ko or ma-share ko sa inyo is kung sabay-sabay kayong umalis, sabay-sabay din kayong umuwi. So kahit anong mangyari sa kasama nyo, dapat patuloy tsaka tulungan. Hindi tulad ng iba dyan. Ay! Sige. So yun na. Pasan 5 times. So kulang pa. Ay, basta-basta na kami. Pero wala pa kami sa let's go. Dito na tayo sa pinakaantay na Pampan Bridge. Nice. Lo, mukhang ayaw niya na magpicture. Ayaw na magpicture ng ride. Okay lang, sige na nga. Capture naman sa video. Kaya yung part ni Mayor Alice Duwag mabisitang ma-side trip. So laban lang, diretso na lang daw. Go. Time check 5:55. Nasa Bamban Tarlac na tayo. So eto na yung mahabang Tarlac. Ay, grabe, lakas ng ulan. Ay, sana matapos na to. Time check 6:26. Unfortunately, naplatan na naman si Joven. Well, sabi ko balik ka rin niya na yung goma niya para matanggal yung malas. Yun nga, luckily nakita namin yung nagkukos ng puncture. Merong bubog dun sa nakaipit dun sa gulong niya. So yan, after fixing it, sana tapos na. Ito, ulan naman yung kalaban. Sana talaga huwag na siyang maplat. $102 pa lang kami. So kalahati pa lang kami. Siguro behind na kami ng 4 hours at planned. Dapat by this time nasa Pangasinan na eh. Yan. Okay, let's go. Good morning. So maulan ng umaga, mahangin at basang umaga sa Bamban. Tarlac. Time check 6:29. Grabe, magpapasahan na kami. Laban na to. Para sa patong nagawa namin na kilometers, hindi namin ito matatapos. So let's go. Yung dalawang kasama ko, black ang jersey nila, samantalang ako white, long sleeves pa. Pero ngayon medyo putik-putik na yung damit ko, pero hindi ako nag-aalala dahil meron tayong Ariel na pantanggal ng mga mancha. Sobrang mabisa yung Ariel, pantanggal ng mancha. So try nyo rin guys. Nandito na tayo sa Tarlac City na to. Ito yung iniiwasan namin yung sa biyahe nito. Kaya maaga kami nagsanong umalis. So right now 6:40 na, sing na yung mga tao. Malamang sa malamang matatraffic kami nito sa mga bayan-bayan. Let's go.
Time check, 6:43. Nandito na kami ngayon sa Capas Tarlac. So, just another terminology. So, yung nauuna sa harapan, ang tawag dyan, pacer or yung lead ride. Usually siya yung mabilis to set yung pace. Tsaka siya yung sumasalo ng mga yung drag ng hangin para yung mga kasunod niya less effort yung ibibigay nila sa pagdadali. Ako being the last person sa group, ako yung tinatawag na sweeper. Yung sweeper naman siya yung in charge of ensuring na lahat nakakasabay, walang maiiwan. Ngayon feeling ko nagigil, nakaka-feel ng guilt si Joel dahil nag-cause siya ng delay. Pero sinabihan ko siya na oo, frustrating nga yung nangyayari, pero huwag niyang dalhin sa ride dahil the more na manggigil siya, the more na hindi kanya matatapos. So ang advice ko sa kanila, stick to the plan. Dapat zone to lang kasi endurance ride to, hindi naman to karera eh. So right now 32 kami, 32 yung dalahan namin. Well, bakit ko hinahayaan to? Well, somehow siyempre gusto ko rin mag-catch up doon sa time, pero yung gusto ko mangyari is may labas niya yung frustrations niya. Medyo magtitame rin naman yan mamaya, so hayaan ko na lang muna siya. Okay, let's go. Time check, 6:48. So katulad ng sinabi ko kanina, matitame rin yan. So ayan, kalmado na sila. Minsan kasi kapag galit yung isang tao, hindi mo sinasabayan yung galit nila, hinahayaan mo lang sila. Eventually sila mismo yung makikipag-usap sa inyo or magre-reach out para masolve yung issue. Yan. Okay, let's go. Approaching Tarlac City. Time check, 6:58. Natapos din to. .5 na lang. Baka antukin ka. Approaching Hacienda Luisita. Saan tayo kakain? 120 na. Mamaya 25 kilometers naman. Diretso lang, no? O, tama, diretso lang. Ito yung hotel na sponsor Kodak Tarlac na Magna. Time check, 7:58. Medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Ayun sila, layo nila. Para akong lalagnatin. Still have 80 kilometers to go. Pero kaya to.
Laban lang. So, kamusta yung ride niyo so far? Okay lang? Ikaw, ano? Kamusta ride? Okay pa. Ano na? So, nandito ka? Ha? Meron pa. Na, puro bata. 70 kilometer. Ang bata. Hindi po ako nagpaalam na saan ako pupunta. At least, Nagpaalam lang ako magra-ride. ano? Arco. Bengue. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Metro Town Hall. Metro Town Hall pala. Tarlac City. Let's go. Ay, ang layo na nila. Hindi ko alam kung laspag na ako o masama na yung pakaramdam ko. Alis ko lang na akong ipadyak. Try ko mag-gel. O sakaling gumanda yung pakaramdam ko. Kulang lang yata ako sa nutrition. Prampix na lang. Asim. Maganda dito sa Crampix. Meron siya magnesium. Good for muscle recovery. Ay. Hindi ako makahabol. Ay. Ah. Ano ba susunod sa Tarlac? Palikini yata ito. Let's go. Since napakahaba nitong Tarlac and wala tayong mapag-usapan, pag-usapan natin yung group set ko dati na Shimano 105 at yung group set ko ngayon na GRX 820 12 speed. Ay, so sa Shimano 105 medyo persado yung pagpadyak ko dun, lalo na 52 teeth na oval chain ring yung gamit ko, tapos limited to 11 speed or 11 tooth to 34 tooth yung cassette ko. Pero dito sa GRX, although 48 tooth lang yung crank, hindi siya diado. Maganda rin yung shifting niya. Mabibili niyo lang ito sa Supreme Bike, Supreme Bike Verdana at saka Supreme Bike Cubao. Okay? Pag sa akin yung pinadaan, may discount. Shout out Mark Casquero. Ay, naka-anim na flats na si Joven. Ngayon hindi namin siya makita sa likod. Ngayon pabalik na naman kami. Sinala namin, flat na naman siya. Ano naman ba to? Ano ba yan? So tama ang hinala, flat na naman. Oh. Time check, 9 o'clock. Nasa Iro na Tarlac ka. Nakakapiti lang nung guling na naman ito. Time check, 9:13 AM. Papasok na kami sa Bad Cave, Paniki, Tarlac. Au! Welcome to Paniki. 10:42. So, dalawa na lang kayong bumapadyak. So, huling bayan ng Tarlac, Moncada. After nun, season na, Pangasinan na.
Last stretch na namin to. Sana matapos namin kaagad before mag 2 o'clock para makauwi rin kaagad. Let's go! Time check, 11:31. So papunta na kami ng Moncada. Nagkaroon rin siya ng flat tire. So tapos lang gawin. Si Joven nag-give up na. Pero sabi niya papadyak siya papunta doon ng at his own pace. So hindi natin alam kung aabutan pa natin. Pero mga 1 hour kami delay. So tingnan natin. Ito na, malapit na. Last push. Let's go, 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 go! Time check, 11:36. So takbuhan namin ngayon 34. Lakas talaga ni Rai. MTV biker pero siya yung trangko natin. 30 ang dalahan. Ako, kapit lang ako. Mus na rin ako eh. Dahil masama na yung pakiramdam natin dahil kanina pa tayo basa. Ngayon ang init. So halo-halo na. Yung medyas ko basang-basa na. Pero ang init ngayon. So let's go. So huling bayan ng Tarlac, tapos Kuya Punat. Go. Up, up. So ganyan sa bayan-bayan. Talagang kahit saang direksyon pwede manggaling yung sasakyan. Dapat alerto. So once ako makakalagpas doon, pwede nang hata ulit. Time check, 11:51. So alas 12 na. This is 2 hours behind deadline or target arrival dun sa Benguet. Binibilisan na namin para mag-keep up dun sa nawalang time. Dalahan 33. Go! So palabas na tayo ng Tarlac. Ayun na yung arko. Dalahan 33. Time check 11:55. San Manuel, Tarlac pa rin yan. Ito na yung last na bayan ng Tarlac, San Manuel. Let's go. 167. 34 na lang. San Manuel. Let's go! Dito. What a nice! Sarap. So since mahaba pa to, ito yung mga shoutout natin. Shoutout sa mga friends ko sa office. Sila Gia, Yana, Arian, Ben, Lynn, Didi, Joel. Kaya sa mga sumusubota sa akin yun. Mga
subscribe. Ayun. Sa family ko, syempre, number 1 si Papa. Saka si Mama. Dahil nagsishare sila ng inputs nila on how to improve my vlog. Then, yung mga kapatid ko, si Alex, na hindi ko na natin ngayon, pero pinagbigyan niya na magbike na lang ako. Si Sunny, pinagatid sa kuya ko. Pati sa ate ko na nasa Dubai. Sa pamangkin ko, si Dino, siya mag-edit nitong video na to. Si Enya, si EJ, si Emily, yan. Sa mga pinsan ko din, si Lanje, Risa, Ante, si Uncle Joseph, pati yung mga pinsan ko sa Fairview, si Ate Gemma, si Jojo, Ate Jean, sila Ate Dolores, Ate Dinay, sila Ate Bebet, Ate Merly, yung baba, Ate Tita, yung baba, Ate Mila. Basta lahat sila doon. Sorry sa mga namiss ko. Sa lahat ng mga pamangkin ko rin na nagsusupport, nag-subscribe, tsaka pinanood yung at pinag-iisan yung first video. Yun lang. So, sana nandiyan pa rin kayo dito sa second video. Tapusin nyo naman. Yun lang. So, wish mate sila Aliana, sila Will, si Alpha, sila Arnie. Sana mag-subscribe naman kayo. Manager ko, si Tess, si Jaime, si Leon, yan. Pati yung mga tropa nating IT, sila, at saka sa basketball, sila Jello, John, Ali, sila Patrick, Simpao, yan. Eto, naku, didelete ko na lang yung ano, didelete ko na lang yung surname. Yan, Adrin, sino ba? Sa lahat ng mga kabatihan ko sa office. Yan lang, kaya tapusin niyo yung video. Yan o. Hindi na ano yun, baka umuwi na. Yan o. Sabi ko na nga ba eh, makukuha ng kitang Rosales ka nang nakakabike ako eh. Rosales, Pangasinan. Woo! Rosales. Let's go! Pero yung Odax 400, no? Takbo kang 200. So, Ay, parang nagsid na ako bago sa ano eh. at saka first time mo, no? Hindi ko alam kung ano yung malapit na ba, malayo na ba. Ako, first time ka rin. Pero yung Odax 200, nakuha yung pabalik. Hop! Grabe. Panay patag lang naman, pero parang mas mahirap pa sa Odax. Odax Subic to ha. Yun. Sige, diretso. Baguio, Lawag. Sa Lawag ba tayo pupunta? Lawag. Welcome to Lawag. Lawag pa biyahe natin, no? From Manila.
Oo, diretso tayo. Diretso tayo. Ahon yan. Shit, taas. Billasis yata to. Masakit. Come on. Ganda ng view sa kanan. Time check 12:23. Bangat naman itong bridge na to. Ang lawak. Pero ang ganda ng view. Let's go. Ayun o. Villasis. Villasis. Pangasinan. Hello. Time check 12:24. 180 kilometers na po tayo. Ba't kaya medyo traffic dito? Okay, meron dito sa baba. Vegetable bowl o Pangasinan, Villasis. Kuya. Pagod na yung kamay ko sa kakabreak. Salamat. Pumatag din. Go! Time check. 11:39. Sa Villasis, Pangasinan na tayo. Mga sabi sa Google Maps nasa 43 kilometers pa. Diyos ko. So mga 2 oras pa yun. 12:39. Mga 2:40 na kami makakarating doon. Okay lang yan. Basta matapos. Saka makauwi. Sige, update ulit later. Let's go. Sa mga nagtatanong bakit ko ito ginagawa, siguro masaya ako na nakakapunta ako sa isang lugar gamit ng bike. Yung peace and meditation. Actually meditation to eh. It's a kind of meditation wherein you need to control yung emotions mo, yung yan, halimbawa patag na daan, you need to be calm and peaceful. Huwag mong hatawin yung patience niya. Yun yung nabibigay sa akin ng long distance or endurance cycling. Bigay mo dati bilib na ako sa gumagawa ng Manila to Baguio ride. Yan, sila Ian How. Pero although yung sa akin, dengget lang. Hindi pa actually Baguio. Parang sense of fulfillment na rin yung ganyan. Milestone kumbaga. So, this is a bucket list. Untick or unlock for me. Dito sa kasama ko. Try. Yun, masaya ako. At least, hindi ko sasabihin sa pagtanda ko na bakit hindi ko ito nagawa ng kabataan ko. Yun. Diba? Yun lang. Alright.
Let's go! 40 kilometers pa. Shoutout pala sa mga pa-Odax team ko. Si Phil, si John, tsaka si Christian. Pati si Julius Lopez. Although, napanyan yung Agnes Erin. Rider yun. Tsaka, shoutout sa kay Mau. Tsaka kay Carlo. Na lagi akong in-invite magtaktak during weekdays. Pinapakilala sa akin yung puti ng mga nagtitik, ganyan. Para I have good picture. At least a motivation for me to wake up. To wake up 4:30 AM para umahon ng taktak. Just to have a good picture. Yun lang. Ay, shoutout rin pala kay sila Ate Mean, si Aaron, yan, mga automatic likers at saka subscribers natin yan. Si Sam, si Eric, na dapat kasama ko dito. Pero naintindihan natin na family first yung una. Yan, shoutout sa inyo. Ate Nimpa, Ate Sam. Ayan. Kay Dan pala. Kay Dan. Sana makaride rin kita minsan. Hindi puro chat. Although gravel yung gusto mo. Try mo i-consider yung long ride. Masaya rin siya. Pero yun mo, using your bike. Nakapunta ka ng Benguet. Sarap, di ba? Daming bus. Grabe. Parang EDSA. Parang EDSA. Ooh. Come on. Ay. Ako. Gilidan pa tayo. Go! Ordaneta! Kaya arko nito para makapagpa-picture. Hop, 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 hop! So, time check 1 PM. So, nandito tayo ngayon sa Ordaneta. So, maganda. Ito yata yung capital ng Pagkasinan. So, yun. Shoutout nga pala kay Mona. Mona Soriano. Bago nating subscriber. Favorite ko yan. 2 pig. 1 pig plus 1 pig. 2 pig. Nagagaya tayo kay Pops Mark. Mga jokes niya, nako. Ay. Time check 1:02. Grabe. Mahaba. 33 kilometers pa. Sko. Isang oras pa. Let's go. Sana pwede mag-bike sa TPLX para dire-diretso lang. Takbo ang 40. Ay. Pagod. Tulog na ako.
Kodak Subic 200. Kumpara mo dito sa Benguet, Manila to Benguet. Anong masasabi mong mas mahirap? Kung papipili ka? Ah. 200. Ha? Mas mainit yung tubig? Mas mahirap? Nung manawin na araw na tayo, Ah. yun. Mas malamig yun compared to kasi nga, hindi pa naman naglalamig yung ano, di ba? Ah. Panahon. Although maaraw. Ang na, ang layo pa pala nung Agoo. Nakakapagod. Di ba lawag biyahe natin? Lawag. Nakaprogram yun. Nakakasabi mo ano. Hindi, ahon na tayong Baguio. 30 kilometer. Hindi ko alam kung kita sa video. Pero nakikita ko na yung Baguio. Yan yung final destination natin. In your dreams. Pero malapit na pala, no? So, kung re-resbakan mo yan, kailangan alam mo yung facing mo dito, no? Sa patag. Hindi, dapat ano, pakatawin mo sila ng pakatawin. Ayun na yun, sa kabila, sa flying B sa kanan. Parang umuulan dun, no? Ah. Yung panahon. Time check, 2:09. So, naputol yung updates natin kasi nalobat yung cam. Ang alam ko, nandito na tayo sa huling bayan ng Pangasinan. Tapos, La Union na. Ay, ang layo pa. Mga 13 kilometers pa. Let's go. Time check, 2:22. Dito na tayo sa Rosario, La Union, finally. Pero itong 2% gradient, grabe. Ang hirap. Ang hirap ibadyak. Sa haba ng tinakbo. Tapos ngayon, hanggang dun, sa punong yun, kung saan liligo. Tapos makikita na natin yung exciting part. Ay. Hirap. Let's go. Kahon malunti. Kahon. Sana exciting part. Gumawa pa. Grabe, ang sakit na ng legs ko. Shit. Ay, shit. Simika pa. Hindi pa. Isa pa.
na exciting part. Yes. Sabi nila, naiiyak ka daw pag nakita mo yung arko ng La Union. Tignan natin kung totoo. Ayun na nga. Woo! Yes! Yes, sa wakas! Woo! Finally! After 220 kilometers. Woo! Nice! Ang hirap mo! Sobra! Hirap! Sa wakas, narating rin kita. Woo! Hirap! Picture, picture! Ray, picture! Woo! Yes! Sarap! Nice! What a nice! Yes! Ay, ganyan pala dapat. Kaso, kung nakita yung arko. Nakakalakas pala yung arko. Kaya, Grabe, sobrang saya nun. Parang yun na lang ulit ako na-excite sa mga arko. Pangarap ko lang yung dati. Nice! Nakating ko rin. Nice! Ang pakiramdam. Plus pag na ako, bigla akong lumakas ha. Nakakalakas yung arko. Oh, nakakapadyak na ulit ako. Kanina wala na akong lakas eh. Let's go! Time check. 2:42. Konting tisa lang. Around 1.5 kilometers na lang. 1.5. Let's go. 500 meters. Come on. 400 meters. Let's go. Ahon. 2%. Ahon. Yes. Lapit na tayo. 300 meters. Come on. Come on. Wow. Ganda ng view. Meters. Come on. Come on. Last push. 1% kaibigan. Come on. Ganda ako. 123.9 kilometers na yung tinatakbo natin. 2% gradient pa to. Fuck. Pinapilikat ako. Layo pa yata.
Diyan na? Yes! Woo! Yes! Yes! Finally! Nice! Nakakalakas ulit. Grabe. Wow! Ah. Nice. Wow. Wow. Sa wakas, narating na rin natin ang pinapangarap na tumatingin. Nice. Grabe pagod ko. Parang maubusan na talaga ako ng ininga. Yung bus station 14 kilometers away. Good luck naman sa amin. Yes. Time check 3 o'clock PM. So dito na natin tinatapos ng time na ito. Ang isang nakakaiyak na ride, pero sulit. Hanggang sa uli. Bye bye. Right now, pabalik na tayo ng Maynila. Joke. Gahanap tayo ng bus station dahil one shot lang itong travel natin. So, kailangan makauwi na ngayon para makasama naman natin yung mga pamilya natin. Mga pamilya namin. Sinama kayo eh. No? Mga pamilya namin ngayong bagong taon. Alright. Let's go! So, pabalik. La Union! La Union! Come on! Sarap. Sulit na year-end. Ay, ang ganda ng view. Ay. Ah. Nice. Ito yung mga nakakawala ng pagod. Ay, grabe, cramps na ako. Pero ganda ng view. Sulit ang walang tulog. 16 hours of cycling. Kahit madaming mga berya, at least naitawid. Tapos yan, saya-saya ako. Go!
na kami sa Partas. Sakto baba nito sa amin. Sa Dimas lang. Vicente Cruz, Dimas lang. Ayos to. Lapit lang sa bahay, tas tulog na kaagad. So, ayos. Alright. Lang kami. So, dito na natin tatapusin yung video. So, ito yung year-ender special namin ni Rai. Ang Manila to Benguet Ride. So, if you like this content, please comment, like, and subscribe. Follow nyo na rin ang aking channel. Alright, bye-bye.